Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba, may napapansin akong kakaiba tuwing papalapit ang bagong taon? Habang yung iba abala sa pagpo-post ng New Year, New Me, may mga taong tahimik lang. Walang maingay na announcement, walang drama, walang pa-impress. Pero pagdating ng ilang buwan, sila yung biglang gumaan ang aura, mas kalmado, mas malinaw mag-isip, at parang mas buo bilang tao. Napaisip ka na ba kung bakit? Kasi minsan, ang tunay na pagbabago, hindi kailangan ng audience. Tahimik lang siya, pero ramdam mo. Ngayong papasok ang 2026, lalo na kung nasa edad ka na marami ka ng pinagdaanan mga pangakong napako, mga planong hindi natuloy, mga taong iniwan ka o iniwan mo parang nakakapagod na rin ang mag-ingay. Hindi na uso sa'yo yung pabida, mas mahalaga na yung totoo, yung tahimik pero matibay. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yung tahimik na pagbabago sa taong 2026. Hindi yung biglaang transformation na parang pelikula, kundi yung dahan-dahan, parang pag-usbong ng araw tuwing umaga. Hindi mo namamalayan agad pero andyan na pala. Maraming nasa edad 30, 40, pataas ang nakakaramdam ng kakaibang pagod. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marami ka ng bit-bit. Responsibilidad, expectations, mga pagkakamaling ayaw mo nang ulitin. Kaya mahalaga ang ganitong usapan. Hindi ito tungkol sa paghabol ng bagong goals para may maipakita sa iba. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng loob mo, kahit walang nakakaalam. Kasi pag maayos ka sa loob, susunod na lang ang lahat. Isipin mo ang sarili mo na parang bahay. Matagal mo nang inuuna ang pintura sa labas para maganda tingnan ng kapitbahay. Pero sa loob, may sirang gripo, may bitak ang dingding, may ilaw na pundi na matagal mo nang tinitiis. Ang tahimik na pagbabago ay yung pag-aayos ng loob ng bahay, kahit walang bisita, kahit ikaw lang ang nakakaalam. At sa 2026, yan ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong papuri. Isa sa mga unang tahimik na pagbabago na napapansin ko sa mga taong talagang nagmamature ay yung pagbagal. Hindi katamaran kundi pagbagal na may intensyon. Dati parang kailangan mong sumabay sa lahat. Lahat ng trend, lahat ng opinyon, lahat ng laban. Pero ngayon, marunong ka nang huminto at magtanong. Kailangan ko ba talaga to? May mga laban na pinipili mo ng hindi salihan. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil mahalaga na ang kapayapaan mo. Halimbawa, dati kapag may sinabi ang isang tao na medyo masakit, kailangan mong sumagot agad. Patunayan ang sarili mo, ipagtanggol ang ego mo. Pero ngayon, napapansin mo, kaya mo nang manahimik. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil alam mong hindi lahat ng bagay ay kailangan ng reaksyon. At sa katahimikan na yon, may lakas. Parang leon na hindi kailangang umungal para malaman ng lahat na malakas siya. Kasama rin sa tahimik na pagbabago ang pagiging mas maingat sa mga sinasabi mo tungkol sa sarili mo. Hindi mo na kailangang ikwento sa lahat ang mga plano mo. Dati excited ka, share agad. Pero napansin mo, habang mas tahimik ka, mas gumagaan ang galaw mo. Mas kaunti ang inggit, mas kaunti ang panghuhusga, mas kaunti ang pressure. Parang mas may proteksyon ang mga pangarap mo kapag hindi pa sila inilalabas sa mundo. May isang kwento akong naaalala. May kakilala ako na matagal nang gustong mag-umpisa ulit sa buhay. Hindi siya nag-post ng kahit ano. Hindi siya nagpaalam. Bigla na lang, after a year, napansin namin na mas maayos na siya. Mas simple ang buhay, pero mas payapa. Sabi niya, ayoko kasing maingayan ang proseso. At doon ko naintindihan ang pagbabago pala, mas gumagana kapag hindi pinapakialaman ng opinyon ng iba. Isa pang bahagi ng tahimik na pagbabago ay ang pagset ng boundaries, kahit hindi mo ito ipinapaliwanag. Dati, parang may utang ka sa lahat ng tao. Kailangan available ka lagi. Kailangan maintindihan ka nila. Pero sa pagdaan ng panahon, nare-realize mo na okay lang pala na hindi ka laging present. Okay lang na piliin mo ang sarili mo minsan. Hindi mo kailangang mag-justify kung bakit pagod ka, kung bakit ayaw mo munang makipagkita, kung bakit gusto mo lang manahimik sa bahay. At alam mo kung ano ang nakakatawa. Yung mga taong tahimik magbago, sila pa yung mas consistent. Walang grand declaration, pero araw-araw may maliit na ginagawa para sa sarili. Mas maagang natutulog. Mas pinipiling kumain ng mas maayos. Mas pinipiling umiwas sa gulo. Hindi glamorous pero effective, parang pag-ipon.
Hindi mo ramdam agad, pero pag tumagal, malaki na pala ang naipon mo. Hindi lang pera, kundi respeto sa sarili. May mga araw na babalik ang lumang ikaw. Yung madaling matrigger, madaling masaktan, madaling magalit. Normal yon. Hindi ibig sabihin nun na walang nangyayaring pagbabago. Ang tahimik na pagbabago ay hindi straight line. May liko, may hinto, may atras. Pero ang mahalaga, aware ka na. Hindi ka na bulag sa sarili mong patterns. At sa awareness na yon, unti-unti mong binabago ang reaksyon mo. Habang papasok ang 2026, hindi mo kailangang maglista ng 10 resolution. Minsan sapat na ang isang desisyon na paulit-ulit mong pipiliin araw-araw. Piliin ang kapayapaan kaysa sa gulo. Piliin ang katotohanan kaysa sa pagpapanggap. Piliin ang sarili kahit walang palakpakan. Yan ang klase ng pagbabago na tumatagal. At habang iniisip mo lahat ng to, mararamdaman mo siguro na parang may gumagalaw sa loob mo. Hindi maingay, hindi dramatic, pero totoo. Parang sinasabi ng sarili mo, pwede pala akong magbago ng hindi nagmamadali. At sa katahimikan na yon, doon nagsisimulang mabuo ang mas matatag, mas malinaw, at mas payapang bersyon mo. May isa pang tahimik na pagbabago na madalas hindi napapansin. Pero kapag naramdaman mo na, alam mong may nag-shift na talaga sa loob mo. Ito yung pagbabago sa paraan ng pakikinig mo hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Dati, kapag may nararamdaman kang pagod o lungkot, tinatabunan mo agad. Busy ka, distracted ka, scroll dito, scroll doon. Pero ngayon, kaya mo nang umupo sa katahimikan at tanungin ang sarili mo, ano ba talaga ang nararamdaman ko? At imbes na takasan, hinaharap mo siya ng dahan-dahan. Hindi ito madali, lalo na kung sanay ka na laging inuuna ang iba. Pero sa ganitong klaseng pakikinig nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kasi kapag alam mo na kung ano ang nararamdaman mo, mas nagiging malinaw kung ano ang kailangan mong bitawan. May mga relasyon pala na matagal ka ng pagod, pero tiniis mo lang. May mga pangarap pala na hindi na talaga sa'yo, pero pinilit mo lang dahil yun ang inaasahan ng iba. At sa 2026, parang may bulong sa loob mo na nagsasabing, pwede ka namang pumili ulit. Kasabay nito ang pagiging mas mapagmasid sa enerhiya ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo na tinitingnan kung sino ang pinakamaingay o pinaka-confident. Mas nakikinig ka na sa pakiramdam mo pagkatapos mong makasama ang isang tao. May mga taong parang binabawasan ng lakas mo kahit wala silang ginagawang mali. Mayroon ding mga taong kahit tahimik lang, gumagaan ang pakiramdam mo. At doon ka natututo, hindi lahat ng matagal mo nang kilala ay dapat manatili sa parehong level ng access sa buhay mo. Tahimik din ang pagbabagong ito kasi hindi mo naman sila inaaway o pinuputol bigla. Unti-unti ka lang umaatras, mas kaunti ang kwento, mas kaunti ang paliwanag. Hindi mo na kailangan mag-announce na self-care muna ako. Ginagawa mo na lang. At nakakatawa kasi sa una, may konting guilt. Parang ang sama mong tao. Pero habang tumatagal, napapalitan yun ng gaan. Kasi nare-realize mo, hindi ka pala naging selfish, naging honest ka lang sa kaya mo. Isa pang subtle pero malakas na pagbabago ay yung pagiging mas totoo sa mga simpleng gusto mo. Dati parang kailangan bongga palagi. Kailangan malaki ang goal, malayo ang biyahe, ingrande ang plano. Pero ngayon, natutuwa ka na sa tahimik na umaga, sa kape na hindi minamadali, sa lakad na walang destinasyon. Hindi ibig sabihin nun na wala ka ng ambisyon. Ibig sabihin lang, mas kilala mo na ang sarili mo. Alam mo na kung saan ka humuhugot ng lakas. May mga taong matagal nang naghihintay ng big sign para magbago. Isang malaking heartbreak, isang malaking failure, isang malaking wake-up call. Pero minsan, hindi ganun ang buhay. Minsan, dumarating ang pagbabago bilang pagod na ayaw nang maulit. Parang isang araw, nagising ka na lang at naisip mo, ayoko na ng ganito. Walang dramatic music, walang luha agad. Tahimik lang, pero final. At yun ang simula ng panibagong direksyon. Sa mga ganitong sandali, nag-iiba rin ang relasyon mo sa oras. Hindi ka na laging nagmamadali. Hindi mo na ini-compare ang timeline mo sa timeline ng iba. Dati, kapag may nakita kang kasabayan mo na mas successful na, parang may kurot. Pero ngayon, kaya mo nang sabihin sa sarili mo, iba-iba tayo ng oras. At sa pagtanggap na yon, nawawala ang inggit. Napapalitan siya ng focus sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon, sa kung ano ang kontrolado mo.
Tahimik din ang pagbabago sa paraan ng pagsasalita mo sa sarili mo. Kung dati, ang harsh ng boses sa loob, bakit ka ganyan? Ang hina mo, dapat alam mo na to. Ngayon, mas may lambing na. Parang kausap mo na ang isang kaibigan, hindi isang kaaway. Kapag nagkamali ka, hindi mo na agad sinusuntok ang sarili mo emotionally. Sinasabi mo na lang, okay lang, tao lang. At sa simpleng shift na yon, gumagaan ang lahat. Habang lumalalim ang ganitong klase ng pagbabago, mapapansin mo rin na mas konti na ang kailangan mo para maging okay. Hindi na kailangan ng validation sa bawat galaw. Hindi na kailangan ng approval bago ka maging masaya. Mas nagiging internal ang source ng peace mo. At kapag nanggagaling sa loob, mas stable. Kahit may mga araw na magulo ang paligid, may tahimik kang lugar sa loob na pwede mong balikan. May mga pagkakataon na magugulat ka sa sarili mo. Dati, may mga bagay na siguradong magpapagalit sa'yo. Ngayon, mapapangiti ka na lang. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mo na kung alin ang worth it. At sa pagpili na yon, doon ka mas nagiging malaya. Hindi ka na alipin ng emosyon ng iba. Hindi ka na basta-basta nahahatak sa drama na hindi naman sa'yo. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi mo namamalayan na mas nagiging buo ka bilang tao. Hindi perpekto, pero buo. Hindi maingay pero matatag. Parang punong may malalim na ugat kahit mahangin, hindi basta natutumba. At habang patuloy kang naglalakad sa ganitong tahimik na pagbabago, ramdam mo na hindi ka na bumabalik sa dati. May mga bagay na once mong nakita at naramdaman, hindi mo na kayang i-unsee, i-unfeel. Sa bawat araw na pinipili mong maging mas honest sa sarili mo, mas nagiging malinaw kung anong klaseng buhay ang gusto mong buuin. Hindi para ipakita, kundi para maramdaman. At sa katahimikan na yon, unti-unti mong nakikilala ang sarili mo, hindi yung bersyon na kailangan ng mundo, kundi yung bersyon na kailangan mo para mabuhay ng may gaan at saysay. At habang mas nagiging malinaw sa iyo ang sarili mo, may isa pang tahimik na pagbabago na dumarating yung pagtanggap. Hindi yung resigned ka na lang, kundi yung acceptance na may halong tapang. Tinatanggap mo na hindi lahat maaayos, hindi lahat babalik, at hindi lahat ng tanong may sagot. Dati, gusto mo ng closure sa lahat. Gusto mo ng paliwanag, ng dahilan, ng huling usapan. Pero ngayon, naiintindihan mo na minsan, ang katahimikan na mismo ang sagot. At sapat na yon para makapagpatuloy ka. May mga alaala pa ring babalik, may mga pangalan na minsan mong iisipin, hindi dahil gusto mo silang balikan, kundi dahil naging bahagi sila ng kwento mo. At imbes na labanan ng alaala, hinahayaan mo lang siyang dumaan. Parang ulap. Hindi mo kailangang sundan, hindi mo rin kailangang itaboy. Alam mong lilipas din. At sa ganitong klaseng pagharap, mas nagiging magaan ang dibdib mo. Tahimik din ang pagbabago sa paraan ng pagmamahal mo sa sarili mo at sa iba. Hindi na siya frantic, hindi na siya takot. Hindi ka na kumakapit dahil lang ayaw mong mag-isa. Natutunan mo na okay lang ang maghintay. Okay lang ang maging single-minded, focused, buo kahit mag-isa. At kapag may dumating man, gusto mo yung dagdag, hindi yung pantapal sa kakulangan. Hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil nagbago ka na. Hindi na kayo tugma. At sa una, may konting lungkot. Kasi kahit hindi na healthy, may history. Pero sa bandang huli, mauunawaan mo may mga taong hanggang doon lang talaga. Hindi sila kasali sa susunod na version mo. At hindi mo na kailangan magalit para mag-move on. Tahimik na paglayo ay sapat na. Habang papalalim ang ganitong estado, nag-iiba rin ang definition mo ng success. Hindi na siya base sa bilis, sa dami, o sa ingay. Mas tinitingnan mo na kung payapa ka ba pag uwi mo sa gabi. Kung kaya mo bang matulog ng hindi mabigat ang loob. Kung may respeto ka pa ba sa sarili mo. At kapag oo ang sagot mo sa mga yan, parang sapat na. Bonus na lang ang iba. May mga araw na hindi ka productive. May mga araw na wala kang gana. Dati, sisihin mo ang sarili mo. Ngayon, mas marunong ka ng umunawa. Hindi ka robot, tao ka. At ang pahinga ay bahagi ng progreso, hindi kalaban nito. Sa pagtanggap na yon, mas tumatagal ang lakas mo. Hindi ka na agad nauubos. At sa gitna ng lahat ng ito, mapapansin mo na hindi ka na naghahanap ng approval sa bawat hakbang. Kapag may pumuri,
salamat. Kapag may pumuna, okay lang, hindi na siya masyadong tumatagos kasi may tiwala ka na sa direksyon mo. Hindi mo man alam lahat ng sagot, alam mo na hindi ka naliligaw. Kung iisipin mo, ang tahimik na pagbabago sa 2026 ay parang paglipat mula sa ingay papunta sa malinaw na tunog. Hindi siya dramatic, walang fireworks. Pero totoo, ramdam mo sa paraan ng paghinga mo, sa paraan ng pagharap mo sa problema, sa paraan ng pakikitungo mo sa sarili mo kapag walang ibang nanonood. Hindi ka napag-iwanan, hindi ka sira. Ikaw ay nagigising lang sa mas totoong bersyon ng sarili mo. At minsan, ang paggising na yan ay hindi malakas ang alarm. Dahan-dahan lang, tahimik. Pero sigurado, kung may isang bagay kang pwedeng dalhin sa 2026, sana ito yon, ang lakas ng pagiging kalmado. Ang tapang ng hindi pagpapaliwanag. Ang karunungan ng pagpili ng katahimikan kaysa sa gulo. At ang tiwala na kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan, nasa tamang direksyon ka. Kung may mga karanasan ka ring ganito, yung mga pagbabago na hindi napansin ng iba pero binago ka bilang tao, pwede mong ibahagi sa comments. Baka may makabasa na kailangan lang marinig na hindi siya nag-iisa. At kung nakatulong sa'yo ang usapang to, pwede mong i-like at i-subscribe ang channel. Tahimik lang, walang pilitan. Kung para sa'yo, para sa'yo. Tandaan mo, hindi palaging malakas ang pag-usad. Minsan, ang pinakamalaking hakbang ay yung pinili mong hindi na bumalik sa dating ikaw. At sa katahimikan na yon, doon nagsisimula ang mas payapa, mas matibay, at mas makabuluhang buhay. Tuloy lang, hindi ka nag-iisa.